inagawang anak, tinapon sa kalsada, at kinamkam ang lahat ng yaman na pinaghirapan niya. Mula sa pagiging reyna ng sarili niyang palasyo, si Elisa Montemar ay naging isang basahan. Ngunit sa pagitan ng amoy ng alikabok at luha, may isang apoy na muling sisilab. Hindi ito kwento ng paghihiganti, kundi ng muling pagbangon. Paano babawiin ng isang inang dinurog ang kaisa-isa niyang kayamanan mula sa mga kamay na bakal ng kasakiman? Huwag kang mag-alala. Kontrolado ko ang lahat. Ang bata, ang alas natin laban sa kanya. Kaunting tiis na lang, mapapasa atin din ang lahat. Ang hininga ni Elisa Montemar ay tila ninakaw ng hangin. Nakatayo siya sa labas ng pinto ng kusina. Ang kamay ay nakahanda na sanang pihitin ang seradura, ngunit nanigas ito sa ere. Dala-dala niya ang isang miniature model ng pinakabagong gusali sa Singapore. Isang sorpresang pasalubong para sa kanyang 8 taong gulang na anak, si Hiraya. Ito ang bunga ng lahat ng puyat at pagod niya. Isang patunay na ang bawat sandali na malayo siya sa anak ay may katuturan, may kapalit na tagumpay na ilalatag niya sa paanan nito. Ngunit ang mga salitang iyon na nagmula sa kanyang biyenan, si Tia Consolacion, ay parang asidong tumunaw sa lahat ng kanyang ipinagmamalaki. Ang bigat ng munting gusali sa kanyang kamay ay tila naging bigat ng buong mundo. Hindi siya makahinga. Nanlamig ang kanyang mga daliri at ang mamahaling modelo ay dahan-dahang dumulas, bumagsak sa makapal na karpet ng walang tunog. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bagay na gumuho at ang ingay nito ay nakabibingi. Ang malamig na mga salita ay tumagos sa kanyang puso na parang nag-aapoy na kataksilan. Sa lahat ng turing itinayo ko para sa kanila, bakit ang sarili kong tahanan ang gumuho ng hindi ko namamalayan? Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at ang unang nasilayan niya ay ang refleksyon ng sarili sa isang malaking salamin sa pasilyo. Isang babaeng makapangyarihan, nakasuot ng isang mamahaling business suit. Ang buhok ay perpektong nakaayos, ang imahe ng tagumpay. Ngunit sa likod ng mga matang iyon ay ang simula ng isang malaking pagdududa. Naglakad siya palibot sa malawak na sala. Ang mga hakbang ay mabibigat. Ang bawat sulok ng mansyon ay sumisigaw ng karangyaan. Mga painting na gawa ng mga pamosong pintor, mga muebles na inangkat pa mula sa Europa. Lahat ng ito ay binayaran ng kanyang dugo at pawis. Para saan? Para marinig na ang sarili niyang anak ay ginagamit na alas laban sa kanya. Huminto siya sa harap ng malaking bintanang salamin na tanaw ang hardin. At doon, sa ilalim ng namumulaklak na puno ng kalachuchi, nakita niya ang unang sampal ng katotohanan. Si Hiraya, ang kanyang munting prinsesa, ay nakatayo malapit sa bakod na naghihiwalay sa kanilang ari-arian at sa kapitbahay. Ang suot nitong bestida ay lumana. Bahagyang kupas ang kulay, payat ang mga braso nito. Nakita ni Elisa kung paano maingat na inabot ng kanilang kapitbahay, si Aling Puring, ang isang piraso ng pandesal sa siwang ng bakod. Mabilis itong kinuha ni Hiraya, lumingon-lingon na, tila takot na may makakita, at isinuksok sa bulsa ng kanyang bestida. Ang pandesal, isang bagay na kaya niyang bilhin ng 1,000 beses, ngunit ang anak niya, kailangan pa itong tanggapin ng patago mula sa isang kapitbahay. Hindi na napigilan ni Elisa ang sarili. Mabilis siyang lumabas ng bahay. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay nagmamadali. Hiraya! Nagulat ang bata. Sa mga mata nito, nakita ni Elisa hindi ang tuwa ng isang anak na nasasabik sa pagbabalik ng ina, kundi ang purong takot. Ang takot ng isang nahuli sa akto. Mama! Nanginginig ang boses ng bata. Lumuhod si Eliza sa harap ng anak, hinawakan ang mga munting balikat nito. Anak, ano yan? Bakit ka tumatanggap ng pagkain sa kanila? Ang boses niya ay malumanay. Ngunit sa loob nito ay may nababasag na. Yumuko si Hiraya hindi makatingin ng diretso. Pasensya na po, Mama.
Gutom na po kasi ako. Ang dalawang salitang iyon, gutom ako, ay sumampal kay Eliza ng mas malakas pa sa kahit anong pisikal na sakit. Gutom ang anak niya. Sa loob ng isang mansyon na puno ng pagkain. Paanong nangyari ito? Hinila niya ang anak papasok ng bahay. Ang isip ay gulong-gulo. Sinalubong sila sa pinto ng kusina ni Tia Consolacion na ngayon ay may daladalang isang baso ng tubig. Ang mukha ay nagpapakita ng huwad na pag-aalala. Elisa, Hija, mabutit nakabalik ka na. Kumusta ang biyahe? Hindi pinansin ni Elisa ang tanong. Hinarap niya ito. Ang mga mata ay nag-aapoy. Bakit gutom ang anak ko? Bakit kailangan niyang humingi ng pagkain sa kapitbahay? Biglang nagbago ang anyo ni Tia Consolacion. Ang mga mata nito ay namasa at nagsimula itong umiyak. Diyos ko, anong pinagsasabi mo? Ginagawa ko ang lahat para sa batang yan. Habang wala ka, baka naman nag-iimbento lang siya para makuha ang atensyon mo. Alam mo na, masyado kang abala sa trabaho mo. Baka nagtatampo lang. Pagkatapos ay lumingon ito sa mga katulong na nakatayo sa gilid, takot na takot. Hindi ba't pinakain ninyo ng maayos si Hiraya? Hindi ba't hindi natin siya pinapabayaan? Mabilis na tumango ang mga katulong, hindi makatingin kay Elisa. Naramdaman ni Elisa na siya ang nagiging kontrabida sa eksena. Siya ang ina na kararating lang, na nangaakusa, ngunit ang narinig niya kanina. Ang mga salitang iyon ay hindi kasinungalingan. Itinulak niya si Hiraya nang marahan sa likod niya, na parang isang leon ang poprotekta sa kanyang supling. Huwag ninyo akong gawing tanga. Narinig ko kayo sa telepono kanina. Natigilan si Tia Consolacion. Sa isang saglit, nakita ni Elisa ang pagbabago sa mga mata nito. Isang kislap ng pagkataranta, bago ito muling natakpan ng mga peking luha. Anong telepono? Elisa, pagod ka lang sa biyahe. Siguro ay namamalikmata ka lang. Halika, magpahinga ka muna. Hinawakan nito ang braso niya, ngunit mabilis itong iwinaksi ni Elisa. Ang paghawak na yon ay hindi nagpapahiwatig ng pag-aalala. Ito'y parang paghawak ng isang mangangaso sa kanyang biktima. Tumayo si Eliza sa gitna ng kanilang sala, yakap-yakap si Hiraya na nanginginig sa takot. Iginala niya ang kanyang paningin sa mga mamahaling kurtina, sa chandelier na kumikinang, sa mga katulong na nakayuko. Lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking entablado at ngayon lang niya napagtanto na siya pala ang pinapanood, ang bida, sa isang trahedyang hindi niya alam na isinulat para sa kanya. Lumapit si Tia Consolacion. Ang mga luha ay tuyo na. Isang mapanuksong na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. At sa mga mata ng kanyang biyenan, nakita ni Elisa hindi ang pag-aalala, kundi ang malamig na kislap ng isang naghihintay na ahas, handa ng tumuklaw sa pinakamagandang pagkakataon. Nakikita mo na ba, Elisa? Mahinahon ang boses ni Tia Consolacion, ngunit ang bawat salita ay may dalang lason. Kahit anong yaman ang iuwi mo sa bahay na ito, kahit gaano karaming gusali ang ipatayo mo sa buong mundo, hindi mo mapapalitan ng isang bagay na wala ka. Oras, oras para sa anak mo. Parang may bumara sa lalamunan ni Eliza. Ito na yon, ang simula ng atake. Wala kang karapatan na pagsabihan ako niyan. Mariin niyang sagot. Hinigpitan ng yakap kay Hiraya. Ako ang ina. Ako ang nagtatrabaho para sa kinabukasan niya. Isang mahinang tawa ang kumawala sa biyenan. Kinabukasan? Elisa, ang isang bata ay nabubuhay sa kasalukuyan. Kailangan niya ng ina na magsusuklay ng buhok niya sa umaga. Hindi isang CEO na tatawag lang mula sa ibang bansa. Tumingin ka sa paligid mo. Ito ay bahay mo, oo. Pero ako ang naging tahanan ng anak mo habang ikaw ay wala. Ang bawat salita ay isang patalim na bumaon sa puso ni Eliza. Dahil sa kabila ng kasamaan nito, may katotohanan sa sinasabi ng matanda. Isang masakit na katotohanang pilit niyang itinatago sa kanyang sarili. Ang pagkukulang niya. Pinalalabas mo na ako ang may kasalanan.
Hindi makapaniwalang tanong ni Elisa. Ikaw ang nagpabaya sa kanya. Narinig kita. May plano ka. Plano? Muling tumawa si Tia Konsolasyon. Isang tunog na gumimbal sa buong kabahayan. Ang tanging plano ko ay ang siguraduhin na ang apo ko ay hindi lumaking isang estranghero sa sarili niyang pamilya. Kung kailangan kong ipakita sa buong mundo kung gaano kakapabaya para matauhan ka, gagawin ko. Naramdaman ni Elisa ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Humakbang siya pasulong, handang isigaw ang lahat ng kanyang galit. Ngunit isang matinis na tunog ang pumunit sa tensyon sa loob ng mansyon. Ang tunog ng doorbell. Lahat sila ay natigilan. Nagkatinginan ang mga katulong. Sino ang bibisita sa ganoong oras? Mabilis na naglakad ang isang kasambahay patungo sa pinto. Si Eliza ay nanatiling nakatayo. Ang puso ay kumakabog ng malakas. Isang masamang premonisyon ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang babae at isang lalaki. Ang kanilang mga kasuotan ay formal at ang kanilang mga mukha ay seryoso. May dala silang mga folder at ID na nakasabit sa kanilang mga leeg. Magandang gabi po, sabi ng isa sa mga babae. Ang boses ay may awtoridad. Kami po ay mula sa Department of Social Welfare and Development. Nandito kami para mag-imbestiga sa isang ulat tungkol sa posibleng kapabayaan sa isang menor de edad na nakatira sa address na ito. Naramdaman ni Eliza na gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Dahan-dahan siyang lumingon kay Tia Konsolasyon. Ang nangiti ng kanyang biyenan ay wala na. Napalitan ito ng isang ekspresyon ng tagumpay, isang malamig, kalkulado, at nakamamatay na pagtatagumpay. Alam ni Eliza sa sandaling iyon, hindi ito nagkataon lang. Ito ang pangalawang sampal. At ito, mas planado, mas mabigat at mas nakakasira kaysa sa una. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang masamang plano. Ang makanto, ang hangin sa loob ng mansyon ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang mga salita ng social worker ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok, isang hatol na ibinaba, bago pa man magsimula ang paglilitis. Nanlalaki ang mga mata ni Eliza. Ang kanyang isip ay nagsisikap na pagtagpi-tagpiin ang bilis ng mga pangyayari. Isang oras lang ang nakalipas, siya ang reyna na nagbabalik sa kanyang kastilyo. Ngayon, siya ay isang akusado sa sarili niyang pamamahay. Bago pa man siya makabuo ng isang matatag na pangungusap, si Tia Konsolasyon na ang unang kumilos. Ang maskara ng pagkagulat ay napalitan ng isang anyo ng malungkot na kaluwagan. Lumapit siya sa mga social worker. Ang mga kamay ay nanginginig na tila sa matinding pag-aalala. Salamat sa Diyos at dumating kayo. Nagsimula siyang magsalita. Ang boses ay basag at puno ng hinagpis. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Matagal ko na itong kinikimkim. Ayoko sanang umabot sa ganito, pero para na rin ito sa kapakanan ng lahat. Tumingin ang mga social workers sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng simpatiya. Sila ay sanay na sa mga ganitong eksena. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Ginang Montemar? Tanong ng lalaki. Huminga ng malalim si Tia Konsolasyon. Tila nag-iipon ng lakas para sabihin ang isang masakit na katotohanan. Ang manugang ko, si Elisa, hindi na siya ang dating Eliza mula nang pumanaw ang anak kong si Ricardo. May mabigat siyang pinagdadaanan. Itinuro niya ang kanyang sentido. Ang depression. Minsan kinakausap niya ang sarili niya. May mga araw na hindi siya kumakain. At ngayon, nag-hallucinate na siya. Sinasabi niyang may mga plano ako laban sa kanya, na ginugutom ko ang sarili niyang anak. Paano ko magagawa yon sa sarili kong apo? Ang bawat salita ay perpektong binitawan, puno ng lason na nakabalot sa pag-aalala. Hindi totoo yan. Sumabog si Elisa, hindi na napigilan ng galit at pagkabigla. Sinungaling siya. Narinig ko siya.
May kausap siya sa telepono. Plinano niya ang lahat ng ito. Tumingin ang tatlong social worker kay Eliza. Ang kanyang galit, ang kanyang panlalaki ng mata, ang nanginginig niyang boses. Lahat ng ito ay akmang-akma sa deskripsyon ni Tia Consolacion, isang babaeng wala sa sarili. Elisa, hiha, kumalma ka, sabi ni Tia. Lumalapit na tila aaluin siya, ngunit umuurong si Elisa na parang natatakot sa isang kamandag. Ang pag-urong niyang yon ay isa na namang puntos para sa kasinungalingan ng kanyang biyenan. Huwag mo akong hahawakan, sigaw ni Eliza. Ginang Montemar, sabi ng babaeng social worker kay Eliza, ang boses ay kalmado ngunit matatag. Maari po ba namin kayong makausap ng pribado? At kailangan din po naming makausap ang bata. Dinala nila si Hiraya sa isang sulok ng sala. Nakita ni Eliza kung paano lumuhod ang babaeng social worker para maging kapantay ng kanyang anak. Hiraya, kumusta ka? Malumanay ang tanong nito. Sabihin mo sa amin ang totoo, pinapakain ka ba ng mabuti dito ng lola mo? Napatingin si Hiraya sa kanyang lola na nakatayo sa di kalayuan, ang mga mata ay matalim. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina na puno ng pag-aalala. Ang munting isip ng bata ay nalilito. Ang takot ay nangingibabaw. Opo, pabulong na sagot ni Hiraya. Ang tingin ay nakayuko sa sahig. Lagi po akong may pagkain. Isang punyalang bumaon sa puso ni Eliza. Hindi niya masisisi ang anak. Ang takot na itinanim ni Tia Consolacion ay malalim. Pagkatapos ng ilang minuto, nagpulong ang tatlong social worker. Ang bawat segundo ng kanilang pag-uusap ay parang isang oras ng pagpapahirap para kay Eliza. Sa wakas, lumapit sila sa kanya. Ginang Montemar, base sa aming paunang investigasyon at sa estado ng tensyon sa bahay na ito, napagdesisyonan namin na kailangan naming gawin ang protocol, sabi ng pinuno ng grupo. Para sa kapakanan at kaligtasan ni Hiraya, pansamantala siyang sasama sa amin sa isang shelter habang tinatapos namin ang aming assessment. Ano? Hindi. Hindi kayo pwedeng gawin yan. Anak ko siya. Nagsimulang magwala si Eliza. Ang lahat ng kontrol ay nawala na. Sinubukan niyang lumapit kay Hiraya, ngunit pinigilan siya ng lalaking social worker. Ginang Montemar, mas makakabuti po kung kokontrolin ninyo ang inyong sarili, lalo lang pong natatakot ang bata. Nang marinig yon ni Eliza, natigilan siya. Tumingin siya kay Hiraya na umiiyak na ng tahimik. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang pagwawala niya ay lalo lang nagpapalala sa sitwasyon. Dahan-dahang kinuha ng babaeng social worker ang kamay ni Hiraya. Halika na, Hiraya. Sandali lang ito. Bumagsak ang mga tuhod ni Eliza sa sahig. Gumapang siya palapit, ang boses ay nagmamakaawa. Parang awa niyo na. Huwag niyong kunin ang anak ko. Siya na lang ang natitira sa akin. Habang hinihila palayo si Hiraya, nagawa nitong lumingon sa huling pagkakataon. Sa gitna ng kaguluhan, sa kabila ng mga humahawak sa kanya, ang mga mata nila ni Eliza ay nagtagpo. At sa isang saglit na walang sino mang nakapansin, ibinuka ng bata ang kanyang bibig at bumulong ng walang tunog, ngunit sapat na para mabasa ni Eliza sa mga labi nito, "Mama, wag mo ko iwan." Iyon na ang huling patak na nagpabagsak sa lahat ng lakas ni Eliza. Narinig niya ang pagsara ng pinto, ang mga yabag na papalayo, ang tunog ng sasakyan na nag-start, at pagkatapos, ang pagsara ng bakal na tarangkahan, isang tunog na parang isang malakas na kulog sa kanyang pandinig, ang huling pako sa kanyang kabaong. Nakaluhod siya sa malamig na marmol na sahig, sa gitna ng malawak na sala ng kanyang sariling bahay. Tahimik. Walang gumagalaw. Wala nang sigaw. Wala nang luha. Tanging ang pakiramdam ng isang malawak na kawalan. Mula sa itaas ng engrandeng hagdanan, nakatayo si Tia Consolacion, isang madilim na anino. Hindi nagsasalita. Nakatingin lang ito sa kanya mula sa itaas,
Ang kanyang mukha ay walang emosyon, maliban sa isang bahagyang pag-angat sa gilid ng kanyang mga labi. Isang ngiti ng isang reyna na katatapos lang mag-checkmate. Nakatulala ako sa sahig. Ang lamig ng marmol ay gumagapang sa aking balat, ngunit wala akong maramdaman. Ang mansyon, na dati simbolo ng aking tagumpay, ay naging isang malamig at malawak na kulungan. Ang bawat anino sa sulok ay tila humuhusga. Ang katahimikan, na sinira lamang ng mahinang pag-agos ng hangin mula sa aircon, ay mas maingay pa sa pinakamalakas na sigaw. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong lumaban. Isang pangalan lang ang pumasok sa isip ko. Mateo Rios, isang batang abogado na minsan nang pinagkatiwalaan ng yumaong asawa ko. Siya lang ang naiisip kong walang koneksyon sa masalimuot na mundo ni Tia Consolacion. Hindi ko na ininda ang gusot sa aking damit o ang pamumugto ng aking mga mata. Kinuha ko ang aking handbag, lumabas ng bahay, at nagpahatid sa driver sa opisina ni Attorney Rios na tila walang nangyari. Ang bawat kilos ko ay mekanikal, isang katawan na gumagalaw ng walang kaluluwa. Ang opisina ni Mateo ay simple lang, isang malaking kaibahan sa karangyaan na kinasanayan ko. Nang pumasok ako, ang kanyang sekretarya ay nagulat. Marahil ay hindi inaasahan ang pagdating ng isang Elisa Montemar sa ganoong kaanyuan. Elisa, bati ni Mateo. Tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang mukha ay nagpapakita ng magkahalong paggalang at pag-aalala. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? At doon, sa harap ng isang halos estranghero, bumigay ako. Ang lahat ng sakit, galit at pagkalito ay bumuhos mula sa akin na parang isang sirang dam. Ikinuwento ko ang lahat. Ang nakita ko sa labas ng bakod, ang pag-uusap na narinig ko, ang pagdating ng DSWD, ang pagkuha kay Hiraya. Nakikinig si Mateo ng walang pag-abala. Ang kanyang mga mata ay seryoso at nakatuon sa akin. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi ang reyna ng real estate na minsan niyang nakilala sa mga pagtitipon, kundi isang basahan na piniga hanggang sa huling patak ng dignidad. Ito ay isang malaking frame-up, Elisa. Sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay matatag at nagbibigay ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Malinaw na pinagplanuhan ito ng biyenan mo. Ang kailangan nating gawin ay patunayan iyon. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang oras, nakaramdam ako ng kaunting gaan. May kakampi ako, hindi ako nag-iisa. Nagpasalamat ako at umalis sa kanyang opisina na may panibagong determinasyon. Uuwi ako sa mansyon, kukuha ng ilang gamit at maghahanda para sa laban. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na pinatay. Pagdating ko sa tarangkahan ng sarili kong bahay, hinarang ako ng mga gwardiya. Pasensya na po, ma'am, pero may utos po si Ginang Konsolasyon na hindi na po kayo pwedeng pumasok. Sabi ng isa sa kanila, hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Ano? Ako ang may-ari ng bahay na ito. Wala kayong karapatan. Sa gitna ng aming pagtatalo, lumabas si Tia Konsolasyon mula sa malaking pinto. Kalmado ang kanyang mukha. May hawak siyang isang folder na inabot niya sa gwardiya, na siya namang nag-aabot nito sa akin. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ito. Isang dokumento mula sa korte, isang temporary restraining order, at isang utos na nagbibigay kay Tia Konsolasyon ng pansamantalang pamamahala sa lahat ng aking ari-arian at kustodya kay Hiraya. Base sa argumento na ako ay mentally unstable at isang panganib sa aking anak. Ano pa ang ginagawa mo dito? Tanong ni Tia. Ang boses ay malamig na parang yelo. Hindi mo ba nabasa? Isa ka na lang trespassing sa pamamahay na ito. Sa isang senyas niya, 2 kasambahay ang lumabas. Bitbit ang 2 maleta. Ang mga gamit ko, ang buong buhay ko, na isiniksik sa 2 kahon. Ibinagsak nila ang mga ito sa aking paanan, sa labas ng tarangkahan.
Magsama kayo ng demonyo mo, sabi niya. Bago tumalikod at pumasok muli sa loob, narinig ko ang mabigat na tunog ng bakal na nagsasara sa aking harapan. Ang tunog na yon ang nagsilbing pader sa pagitan ng aking nakaraan at ng aking kasalukuyan. Naiwan ako sa labas, itinapon, itinakwil. Nakatayo ako sa gilid ng kalsada kasama ang 2 maleta habang ang mundo ay patuloy sa pag-ikot. Ang mga sasakyang dumaraan ay tila mga multo. Ang mga taong naglalakad ay walang mukha. Kinuha ko ang aking wallet. Ang mga credit card ko, siguradong pinutol na. Ang cash, ilang libong piso lang. Hindi sapat. Walang direksyon, naglakad ako hanggang sa makarating sa isang parke. Umupo ako sa isang bakanting bangko. Ang 2 maleta ay nasa aking tabi. Tila 2 puntod na nagpapaalala sa aking namatay na buhay. Binuksan kong muli ang aking pitaka at sa likod ng mga card may isang papel na nakatupi. Isang drawing ang gawa ng aking anak na si Hiraya. Isang bahay na hindi pantay ang guhit, 2 stick figure na magkahawak ang kamay, ako at siya, at isang malaking araw na nakangiti. Naalala ko ang araw na ibinigay niya ito sa akin bago ako umalis papuntang Singapore. Para hindi mo ko makalimutan, Mama, sabi niya. Habang tinititigan ko ang gusot-gusot na papel, ang lahat ng pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso ay gumuho. Doon, sa isang pampublikong bangko, sa harap ng mga estranghero, humagulgol ako. Umiyak ako para sa aking anak na inagaw, para sa aking buhay na ninakaw, at para sa aking sariling katangahan. At kasabay ng aking mga luha, nagsimulang pumatak ang ulan. Maliliit na patak na unti-unting lumakas. Hindi ako gumalaw. Hinayaan kong mabasa ako ng ulan. Ang bawat patak ay malamig. Isang paalala na mag-isa na lang ako. Hinayaan kong mabasa ang papel sa aking kamay. Ang imahe ng aming munting kaligayahan hanggang sa magsimula itong magdugo ng kulay at maging isang mantsa ng lungkot. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakaupo sa bangkong iyon, basang-basa sa ulan, tila isang rebulto ng kasawian. Ang lamig ay tumatagos na sa aking mga buto, ngunit mas nanunuot ang lamig sa loob ng aking puso. Kailangan kong gumalaw para kay Hiraya. Dala ang aking mga maleta na ngayon ay tila mas mabigat pa dahil sa bigat ng aking mga problema. Naglakad ako ng walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng syudad na dati nagpapakita ng aking kapangyarihan ay ngayon tila nangungutya sa aking kalagayan. Sa huli, nakakita ako ng isang maliit na anunsyo sa isang poste, bed space for rent. Ang lugar ay nasa isang eskinita na masikip at madilim. Ang amoy ng alikabok, pinaghalong luma at mamasa-masa ang sumalubong sa akin. Ang aking magiging kwarto ay isang espasyo na kasya lang ang isang lumang kama na may kutsyon na bukol-bukol. Ang pintura sa dingding ay natutuklap na. Ang bintana ay ayaw sumara ng maayos. Ito ang aking bagong palasyo. Mula sa Egyptian cotton sheets, ngayon ay sa isang kumot na magaspang at amoy kulob. Ngunit sa gabing iyon, ang pagod at sakit ay mas matindi kaysa sa kahit anong di kaginhawaan. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang sarili na lamunin ng dilim. Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatagos sa maruming bintana ang gumising sa akin. Kasama nito, ang isang bagong kaaway na hindi ko pa nakakaharap ng ganito kabrutal. Ang gutom. Ang aking tiyan ay humihilab. Isang masakit na paalala na ang dignidad ay isang luho na hindi ko na kayang bayaran. Buong araw akong naglakad, naghahanap ng trabaho. Pumasok ako sa mga opisina, mga boutique, mga restaurant. Ang aking resume na puno ng mga milyon-milyong pisong deal at mga internasyonal na proyekto ay naging isang katatawanan. Ang iba ay nakikilala ako at sa kanilang mga mata ay nakikita ko ang awa at pag-uusisa.
Ang iba naman ay tinitingnan lang ang aking anyo. Isang babaeng may mamahaling damit na ngayon ay lukot at bahagyang marumi. At agad akong hinuhusgahan. Walang tumanggap sa akin. Nang palubog na ang araw, halos manlupaypay na ako sa gutom at pagod. Napadaan ako sa isang maliit na karinderya. Ang amoy ng pinipritong isda at nilulutong kanin ay tila isang pang-aakit mula sa paraiso. Pumasok ako, hindi para kumain, kundi para sa huling pag-asa. Kahit ano pong trabaho, sabi ko sa matandang babae sa likod ng counter, na abala sa paghiwa ng mga gulay. Tagahugas ng pinggan, tagalinis. Kahit ano po, kailangan ko lang po talaga ng trabaho. Tinitigan ako ng matanda, si Aling Nena, mula ulo hanggang paa. Siguro ay nakita niya ang desperasyon sa aking mga mata. Bumuntong hininga siya. Sige iha, doon ang hugasan. Tambak ang mga plato. Ang sumunod na mga oras ay isang malabong panaginip ng sebo, kaning lamig, at maruruming plato. Ang aking mga kamay, na sanay sa pagpirma ng mga kontrata, ay ngayon nakababad sa maruming tubig. Ang sakit sa aking likod ay papalala. Ngunit habang naguhugas ako, isang pamilyar na amoy ang lumutang sa hangin. Isang amoy na humila sa isang alaala mula sa malalim na baul ng aking isipan. Sinigang na baboy. Ang asim at sarap ng sabaw nito. Ito ang paboritong lutuin ng yumaon kong asawa. Ito ang ulam na niluluto ko para sa kanya tuwing linggo. Noong mga panahong simple pa ang lahat. Noong ang aming yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa lakas ng aming tawanan sa hapagkainan. Naalala ko ang ngiti ni Ricardo, ang yakap ni Hiraya, ang init ng isang tunay na tahanan. Ang gutom na nararamdaman ko ay hindi na lang pisikal. Ito ay isang gutom para sa lahat ng nawala sa akin. At sa kauna-unahang pagkakataon, naintindihan ko, ganito pala ang pakiramdam. Ito ang naramdaman ni Hiraya. Ang paghihintay, ang pangungulila. Ang simpleng pagnanais para sa isang mainit na sabaw na papawi sa lamig ng kalungkutan. Nang matapos ang aking trabaho, inabutan ako ni Aling Nena ng bayad, ilang pirasong papel na gusot at ilang barya, at isang plato ng kanin na may pritong itlog sa ibabaw. Para sa'yo, sabi niya. Umupo ako sa isang sulok, sa isang maliit na bangkong plastik. Dahan-dahan kong isinubo ang unang kutsararang kanin at itlog. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng karinderya, sa gitna ng ingay ng mga kutsara at tinidor, iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko sa buong buhay ko. Ang bawat butil ng kanin ay isang tagumpay. Ang bawat piraso ng itlog ay isang biyaya. Hindi ako umiyak. Sa halip, isang kakaibang determinasyon ang nagsimulang tumubo sa loob ko. Tumayo ako. Nilapitan ko si Aling Nena na nagpupunas na ng mesa. Huminga ako ng malalim. Aling Nena, nagsimula ako. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig, ngunit may bagong lakas. Marunong po akong magluto ng masarap na sinigang. Baka po pwedeng umupa ako ng isang maliit na pwesto sa kusina ninyo tuwing umaga. Kahit isang kaldero lang po ang lutuin ko. Nagulat si Aling Nena sa aking alok. Tinitigan niya ako. Ang mga mata ay naniningkit, na tila sinusuri kung ako ba ay nagbibiro o nawawala na sa sarili. Ija, alam mo ba ang sinasabi mo? Tanong niya, ipinatong ang basahan sa mesa. Ang karinderya ay hindi parang restaurant sa Makati. Dito, ang labanan ay sa sentimo. Ano-aning mapapala ko kung papayagan kitang gumamit ng espasyo ko. Sa isang iglap, bumalik ang dati kong sarili, ang Elisa Montemar, na sanay sa negosasyon. Huminga ako ng malalim. 10% po ng aking kikitain sa bawat araw, bilang bayad sa gasul at sa pwesto. Hindi ninyo kailangang maglabas ng puhunan. Ako po ang bahala sa lahat. Ang kailangan ko lang po ay isang sulok
At isang pagkakataon, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagdududa, naging interesado ito. Isang babaeng negosyante, kahit sa maliit na sukat, ay nakakakilala ng isang magandang alok kapag narinig niya ito. Pumayag siya. Kinabukasan, bago pa man tumilaok ang mga manok, gising na ako. Ang kaunting perang kinita ko sa paghuhugas ng pinggan ay ang naging puhunan ko. Nagpunta ako sa palengke. Ang amoy ng sariwang isda, ang sigawan ng mga tindera, ang basang semento sa aking mga paa. Ito ay isang mundong matagal ko nang kinalimutan. Isang mundong ngayon ay muli kong niyayakap. Bawat sangkap na pinili ko, ang tamang asim ng sampalok, ang sariwang kangkong, ang malinamnam na hiwa ng baboy ay binili ng may pag-iingat at paggalang. Sa maliit na sulok ng kusina ni Aling Nena, nagsimula akong magluto. Ang luma at mayupi-yuping kaldero ay naging sentro ng aking mundo. Habang dahan-dahang kumukulo ang sinigang, ang amoy nito ay kumakalat sa buong karinderya. Humahalo sa amoy ng pinipritong bawang at bagong saing na kanin. Ang bawat hakbang ay pamilyar, isang ritual na nakatatak sa aking mga kamay at sa aking puso. Inilagay ko ang isang maliit na karatulang sulat kamay sa labas. Special sinigang. Subukan po ninyo. Umupo ako sa isang bangkito sa gilid at naghintay. Lumipas ang 1 oras, 2 oras, ang mga karaniwang customer ni Aling Nena ay dumarating. Umu-order ng kanilang paboritong turo-turo, ngunit walang pumapansin sa aking kaldero. Ang bawat taong lumalampas ay isang maliit na kirot ng pagkabigo. Ang pag-asa na itinayo ko kagabi ay unti-unting gumuho. Nagsimulang bumulong ang mga demonyo sa aking isip. Anong ginagawa mo, Elisa? Nagpapahiya ka lang. Isang milyonarya na nagtitinda ng sinigang sa bangketa. Nang akala ko ay wala ng pag-asa, isang lalaki ang huminto. Isa siyang construction worker, ang kanyang damit ay puno ng alikabok, at ang muka ay pagod mula sa trabaho. Sumilip siya sa aking kaldero. Magkano yang sinigang, Nay? Tanong din niya. 30 piso po, kasama na ang kanin. Sagot ko, sinisikap na itago ang panginginig sa aking boses. Nag-alinlangan siya sandali. Marahil ay kinakalkula ang kanyang budget. Sa huli, tumango siya. Sige, isa nga. Nanginginig ang aking mga kamay habang sinasandok ko ang mainit na sabaw at malambot na laman sa isang mangkok. Inabot ko ito sa kanya. Umupo siya sa isang mesa at nagsimulang kumain. Pinanood ko siya. Bawat subo niya ay tila isang paghuhusga sa aking kapalaran. Humigop siya ng sabaw. Huminto siya. Tumingin siya sa mangkok. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki. "Nee," sabi niya. Ang boses ay puno ng pagkamangha. Ang sarap, parang luto ng nanay ko. Ang mga salitang yon, hindi ang papuri ng isang food critic, hindi ang paghanga ng isang business partner, kundi ang simpleng pagkilala ng isang ordinaryong tao. Ang mga salitang yon ay mas matamis pa sa kahit anong deal na naisara ko. Para itong isang basbas. Bago siya umalis, bumili siya ng isa pang order para i-take out. Iyon ang unang kita ko. 2 pirasong papel na gusot, ngunit sa aking palad, para itong ginto. Nang magtatapos na ang araw, may iilang pang sumubok at bumili. Hindi marami, ngunit sapat na. Sapat na para sa upa sa kwarto. Sapat na para sa puhunan kinabukasan. Sapat na para sa isang maliit na pag-asa. Habang nagliligpit ako ng aking mga gamit, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng karinderya. Bumaba si Attorney Mateo Rios, ang kanyang malinis na kasuotan ay isang malaking kaibahan sa aming munting mundo. Nakita niya ako, at sa kanyang mga mata, wala akong nakitang awa, kundi paghanga. "Elisa," bati niya. "Attorney," sagot ko, bahagyang nahihiya sa aking itsura. "May balita ako tungkol kay Hiraya.
sabi niya, at ang aking puso ay biglang kumabog ng mabilis. Nakahanap ako ng paraan para makita siya ng isang social worker na kakilala ko. Maayos naman daw ang kalagayan niya. Malinis at pinapakain ng tama sa shelter. Nakaramdam ako ng matinding ginhawa. Ang balikat ko na kanina'y mabigat ay gumaan. Salamat sa Diyos. Ngunit ang ngangiti ko ay agad na nawala nang makita ko ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Pero Elisa, pagpapatuloy niya at ang kanyang boses ay bumaba. May masamang balita. Sinimulan na ni Tia Konsolasyon ang legal na proseso para kunin ang permanent custody ni Hiraya. Nag-file na siya ng petisyon sa korte at gagamitin nila ang lahat, ang iyong mental instability, ang iyong pag-abandona, laban sa'yo. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Ang 2 pirasong papel sa aking bulsa na kanina'y simbolo ng aking pag-asa ay biglang naging napakagaan. Ang laban na ito ay hindi lang pala para sa pagkain sa bawat araw. Ito ay isang karera laban sa oras. At ako, na nagsisimula palang matutong tumayo, ay kailangan ng tumakbo. Ang mga salita ni Attorney Rios ay parang isang kampanang paulit-ulit na tumutunog sa aking isipan. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Ang bawat sandok ng sinigang na ibinebenta ko ay isang dasal. Ang bawat pisong kinikita ko ay isang bala para sa girang paparating. Ngunit ang pera ay hindi makakapawi sa pangungulila. Ang aking mga gabi ay binabagabag ng imahe ni Hiraya, ang kanyang takot, ang kanyang pagbulong. Kailangan ko siyang makita. Kailangan kong malaman kung ayos lang siya. Ang restraining order ay isang pader na bakal sa pagitan namin. Ngunit alam kong may isang lugar kung saan ang pader na yon ay may siwang, ang eskwelahan. Hindi nila maaaring itago ang isang bata mula sa kanyang edukasyon. Sa tulong ni Mateo, nalaman ko kung saang pampublikong paaralan inilipat si Hiraya ni Tia Konsolasyon. Isang eskwelahan na malayo sa dating pribadong institusyon nito. Isang paraan para lalo akong pahirapan. Isang hapon, pagkatapos magtinda, naglakas loob akong pumunta doon. Hindi ako pwedeng lumapit. Hindi ako pwedeng magpakilala. Kaya't tumayo lang ako sa kabilang kalsada. Sa likod ng isang puno, nagmamasid na parang isang magnanakaw. Ang puso ko ay nadurog nang makita ko ang agos ng mga ina na naghihintay sa kanilang mga anak. May dalang payong at merienda. Sila ay malayang gawin ang isang bagay na para sa akin ay isang krimen. Napansin ko ang isang babaeng nagtitinda ng kwek-kwek at iba pang tusok-tusok sa tapat ng gate. Siya ay palangiti at tila kilala ang lahat ng mga bata. Isang ideya ang nabuo sa aking isipan. Kinabukasan, lumapit ako sa kanyang pwesto. Bumili ako ng isang stick ng fishball. Mukhang bago ka lang dito. Te, bati niya sa akin. Sino ang sinusundo mo? Ang anak ko po. Sagot ko. Sinisikap na gawing normal ang aking boses. Kakalipat lang po niya dito. Medyo mahigpit po kasi ang lola niya, kaya hindi ako pwedeng magpakita. Nag-imbento ako ng isang kwentong madaling paniwalaan. Nakita ko ang simpatiya sa kanyang mga mata. Ay, ganyan talaga. Pag nakikialam ang mga biyenan, sabi niya. Ako nga pala si Aling Rose. Araw-araw, pagkatapos kong magtinda ng sinigang, dumadaan ako sa pwesto ni Aling Rose. Bumibili ako sa kanya, nakikipagkwentuhan, hanggang sa isang araw, inilabas ko ang lahat ng aking lakas ng loob. Aling Rose, sabi ko, ang boses ko ay nanginginig. Kailangan ko pong makita ang anak ko. Kahit 1 minuto lang, baka po pwede ninyo akong tulungan. Tinitigan niya ako ng matagal. Siguro ay nakita niya ang desperasyon ng isang ina sa aking mga mata. Tumango siya. Basta't mag-iingat ka, iha. Mahirap na. At dumating ang araw na yon. Sinabi ni Aling Rose na may school activity at mas maagang lalabas ang mga bata.
Naghintay ako sa likod ng kanyang kariton. Ang puso ko ay kumakarera na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Narinig ko ang matinis na tunog ng kampana na sinundan ng sigawan at tawanan ng mga batang naglalabasan. Ang aking mga mata ay malikot na naghahanap. Bawat batang babae na may mahabang buhok ay nagpapatigil sa aking paghinga. At pagkatapos, nakita ko siya, si Hiraya. Mag-isa siyang naglalakad, ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang dati masigla niyang mga balikat ay ngayon tila may pasan na mabigat. Hiraya, ang bulong ko. Tumingala siya. Sa una ay pagtataka ang nasa kanyang mga mata, pagkatapos ay pagkilala, at pagkatapos ay isang emosyon na halos ikaguho ko, isang pinaghalong tuwa at sakit. Mama, tumakbo siya. Walang nagawa ang takot sa kanyang lola, walang nagawa ang mga babala. Tumakbo siya at yumakap sa aking mga binti ng buong higpit na parang sa pagyakap na yon ay mapipigilan niya akong muling mawala. Lumuhod ako at niyakap siya pabalik. Inamoy ko ang kanyang buhok. Hinalikan ko ang kanyang noo, ang kanyang mga pisngi. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay malayang dumaloy. Anak ko, anak ko. Iyon lang ang paulit-ulit kong nasasabi. Mama, miss na kita. Sabi niya, ang kanyang muka ay nakasubsob sa aking balikat. Ayoko na doon. Gusto ko nang umuwi sa'yo. Konting tiis na lang anak, babawin kita. Pangako iyan, sabi ko. Hinahaplos ang kanyang likod. Bigla siyang kumalas sa yakap at may kinuha mula sa bulsa ng kanyang palda. Isang kapirasong papel, gusot at tila pinunit mula sa isang notebook. Para sa'yo, Mama, sabi niya. Iniabot ito sa akin. Baka makatulong. Kinuha ko ang papel. Bago ko pa man ito mabuksan, isang malakas na boses ang pumutol sa aming munting mundo. Hiraya Montemar, anong ginagawa mo dyan? Isang guro ang papalapit sa amin. Ang mukha ay istrikto. Agad na namutla si Hiraya. Naku iha, umalis ka na. Bulong ni Aling Rose, tinutulak ako ng marahan. Hinalikan kong muli si Hiraya sa noo. Magpakabait ka anak, mahal na mahal ka ni Mama. Mabilis akong tumalikod at naglakad palayo. Hindi lumilingon. Dahil alam kong kapag lumingon ako, ay hindi ko na mapipigilan ang sarili kong bumalik at agawin siya mula sa lahat. Ang tunog ng mga yabag ko sa semento ay mabilis at desperado. Ang bawat hakbang palayo sa kanya ay isang pagpunit sa aking kaluluwa. Narinig ko ang kanyang mahinang paghikbi, isang tunog na parang kutsilyong humihiwa sa aking likuran, ngunit pinilit kong magpatuloy. Nang makaliko ako sa isang eskinita, doon lang ako huminto. Sumandal ako sa isang pader na magaspang at doon hinayaang bumuhos ang lahat ng emosyon na aking pinigilan. Ang sakit ng paglisan ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pangungulila. Ngunit sa gitna ng aking pagluha, naramdaman ko ang papel sa aking kamay, ang munting piraso ng papel na ibinigay ni Hiraya. Nanginginig ang mga kamay kong binuksan ito. Ito ay isang pahina mula sa kanyang diary. Ang sulat kamay ng isang bata, hindi perpekto ngunit malinaw. Dear Diary. Sabi ni Lola Consoling masama daw si Mama. Iniwan daw niya ako kasi mas mahal niya ang trabaho niya. Pero hindi ako naniniwala. Si Mama ang pinakamabait sa lahat. Lagi niya akong binabasahan ng kwento dati. Namimiss ko na ang amoy niya. Namimiss ko na ang yakap niya. Kagabi, narinig ko si Lola sa telepono. May kausap siya. Ang pangalan daw ay Mr. Velasco. Sabi ni Lola, malapit na Mr. Velasco. Kapag napasa akin na ang permanent custody, pirmahan na natin ang pagbenta ng Montemar Holdings. Hindi ko alam kung ano ang holdings, pero parang masama. Itatago ko ito. Baka makatulong kay Mama. Natigilan ako. Bawat salita ay parang isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang nakakatakot na larawan.
Mr. Velasco, Lorenzo Velasco, ang pinakamalaking karibal ng aking kumpanya, ang taong laging gustong makuha ang lahat ng pinaghirapan namin ni Ricardo. Biglang nagliwanag ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa galit o paghihiganti. Hindi lang ito tungkol sa kustodya. Ito ay tungkol sa pera, sa kapangyarihan. Si Tia Consolacion ay hindi lang isang masamang biyenan. Isa siyang traidor na nakikipagsabwatan sa aming kaaway para ibenta ang kumpanyang itinayo mula sa dugo at pawis ng sarili niyang anak. At si Hiraya, ang inosente kong anak, ang ginagamit niyang susi para buksan ang kahadiyero. Isang bagong uri ng galit ang kumulo sa loob ko. Hindi ito ang mainit na galit ng isang sinaktan. Ito ay ang malamig at matalas na galit ng isang reynang nilinlang. Ang mga luha ko ay biglang natuyo. Ang bigat sa aking dibdib ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Ang lahat ng ito, ang pagpapanggap, ang pagmamanipula sa DSW, ang pagkuha sa aking anak, lahat ay may presyo. Ang presyo ay ang imperyong binuo namin ni Ricardo, ang kanyang pamana, ang kinabukasan ni Hiraya, at si Tia Consolacion na nagpapakasasa sa pagluluksa ay handang ipagkanulo ang lahat ng iyon para sa ilang pirasong pilak mula sa aming pinakamalaking kaaway. Ang kapirasong papel sa aking kamay ay hindi na lang isang liham mula sa aking anak. Ito na ngayon ang aming sandata. Ang unang bala sa isang giyerang hindi ko sinimulan, ngunit siguradong tatapusin ko. Walang pag-aalinlangan, muli akong naglakad. Ngunit ngayon, ang aking mga hakbang ay hindi na palayo, kundi patungo sa isang direksyon. Ang aking mga paa ay may tiyak na patutunguhan. Ang opisina ni Attorney Mateo Rios. Sumakay ako sa unang jeep na dumaan. Hindi na inalintana ang siksikan at init. Pagdating ko sa kanyang gusali, mabilis akong umakyat ng hagdan. Hindi na ang babaeng wasak at umiiyak ang pumasok sa kanyang opisina, kundi isang general na may hawak na mapa ng giyera. Natigilan si Mateo sa aking pagdating. Elisa? Anong? Hindi ko na siya pinatapos. Inilatag ko ang gusot na papel sa kanyang mesa. Basahin mo. Kinuha niya ito, ang kanyang kilay ay nakakunot sa pagtataka. Habang binabasa niya ang sulat kamay ni Hiraya, unti-unting nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang profesional na pag-aalala ay napalitan ng pagkabigla. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa niya ang pangalan. Velasco? Bulong niya, tumitingin sa akin na tila hindi makapaniwala. Lorenzo Velasco? Sigurado ka ba rito, Elisa? Sulat kamay iyan ng anak ko, Mateo, mariin kong sabi. Isang 8 taong gulang na bata ay hindi mag-iimbento ng ganyang pangalan o ng isang pag-uusap tungkol sa pagbebenta ng isang kumpanya. Tumayo si Mateo at naglakad-lakad sa loob ng kanyang maliit na opisina. Ang kamay ay nasa kanyang baba. Ang kanyang isip ay tila isang makinang mabilis na umiikot. Kung mapapatunayan natin ito, nagsimula siyang magsalita. Ang boses ay puno ng bagong sigla. This changes everything. Hindi na lang ito simpleng custody case. Ito ay nagiging kaso ng conspiracy at corporate fraud. Ang biyenan mo ay hindi lang nagpapakita ng ebidensya na siya ay isang masamang lola. Nagbibigay siya ng patunay na isa siyang kriminal. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Ang papel na ito, Eliza, ay hindi sapat bilang ebidensya sa korte. Ituturing lang itong hearsay mula sa isang bata. Pero ito ang ating panimula. Ito ang ating lead. Kung mahahanap natin ang koneksyon sa pagitan ni Tia Consolacion at ni Velasco, mga tawag sa telepono, mga bank transfer, mga lihim na pagpupulong, masisira natin siya. At kapag nasira natin ang kanyang kredibilidad, babagsak ang lahat ng kasinungalingan niya laban sa'yo. Sa wakas, isang liwanag ang sumilay sa madilim na lagusan, isang malinaw na landas. Ang aking laban ay nagkaroon ng pangalan.
nagkaroon ng mukha at nagkaroon ng estratehiya. Tumingin ako sa labas ng bintana sa syudad na minsan kong tinawag na akin. Inagaw nila ang aking kaharian. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay. Ang isang reyna, kahit na itapon sa putikan, ay marunong pa ring lumaban. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Ang bawat umaga ay nagkaroon ng isang pamilyar na ritual. Ang aking maliit na pwesto ng sinigang ay unti-unting nakilala. Ang dating iisang construction worker ay naging 2, tapos 5, hanggang sa isang maliit na pila na ang nabubuo bago pa man ako matapos maghanda. Nakilala ko na sila sa kanilang mga pangalan. Naging suki ko sila. Ang aming munting sulok ay naging isang lugar ng maiinit na kwentuhan kasabay ng mainit na sabaw. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang gumuho ang aking mundo, nakaramdam ako ng pag-aari ng isang komunidad na binuo hindi ng pera, kundi ng respeto at ng isang mangkok ng masarap na pagkain. Elisa, yung espesyal ko ha, maraming taba. Sigaw ni Mang Jun, isang trooper ng tricycle. Opo, Mang Jun, paparating na. Sagot ko. Isang ngangiti ang kusang gumuhit sa aking mga labi. Ang maliit na tagumpay na ito ang naging hangin sa aking mga baga. Ang bawat pisong kinikita ko ay iniipon ko, hindi na lang para sa araw-araw, kundi para sa laban na inihahanda namin ni Mateo. Ang kapirasong papel mula kay Hiraya ay ang aming gabay at bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang aking loob. Ngunit ang anino ng nakaraan ay mahaba at mapanlinlang. Isang umaga, habang abala ako sa pagsisilbi sa aking mga suki, isang pamilyar na boses ang pumunit sa masayang ingay ng karinderya. Naku, naku, naku! Ano ba itong nakikita ko? Ang sikat na Elisa Montemar, nagtitinda na ngayon sa bangketa. Si Aling Puring. Ang aking dating kapitbahay, ang nag-abot ng pandesal kay Hiraya. Ngunit ngayon, ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng awa, kundi ng purong pangungutya. Nakasuot siya ng bestidang mas matingkad pa sa araw. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang na tila isang anunsyo ng kanyang katayuan. Aling Puring, bati ko. Sinisikap na panatilihing kalmado ang aking boses. Huwag mo akong tawaging Aling Puring, darling. Parang hindi naman tayo magka-level, sabi niya, habang tinitingnan ang aking maliit na pwesto na may pagkasuklam. Kawawa ka naman. From riches to rags. Literal. Siguro masarap yang paninda mo. Amoy pawis, ganon. Ang mga customer ko ay natigilan. Ang kanilang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa aming dalawa. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking mukha. Isang halo ng hiya at galit. Kung wala po kayong bibilhin, marami pa pong naghihintay. Sabi ko ng mariin. Isang matinis na tawa ang kumawala sa kanya. Bibili? Ako? Diyan. Baka naman mahawa pa ako sa kung anong sakit. Nandito lang ako para ipaabot ang isang mensahe mula kay Doña Consolacion. Sabi niya, tigilan mo na daw ang pagpapanggap na ito. Nakakahiya ka lang sa pangalan ng pamilya Montemar. Kasabay ng kanyang mga salita, 2 lalaking malalaki ang katawan ang lumitaw sa kanyang likuran. Ang kanilang mga mukha ay blangko at ang kanilang mga mata ay malamig. Hindi sila nagsasalita, ngunit ang kanilang presensya ay isang malinaw na banta. Umalis na kayo dito, sabi ko. Ang tapang ay nangingibabaw sa takot. Paano kung ayaw namin? Tanong ni Aling Puring. Isang nanggisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isa sa mga lalaki ay humakbang pasulong at sinadyang banggain ang mesa ng isang customer. Tumalsik ang mangkok ng sinigang sa sahig. Hoy! Ano ang problema nyo? Tumayo ang isa sa mga construction worker, si Kuya Dumeng. Walang ginagawang masama yung tao. Manahimik ka kung ayaw mong madamay. Sagot ng isa sa mga lalaki. Itinulak si Kuya Dumeng pabalik sa kanyang upuan. Nagkagulo ang mga tao.
Nagsimulang mag-alisa ng iba, takot na madamay. Ang aking munting komunidad ay winawasak sa aking harapan. Sinabi ng tigilan na to, di ba? Sabi ni Aling Puring, ang boses ay puno ng pagkainip. Tumingin siya sa mga lalaki at tumango. Iyon na ang senyas. Mabilis ang mga pangyayari. Itinumba nila ang aking maliit na mesa. Ang mga mangkok at kubyertos ay nagsibagsakan, lumilikha ng mga tunog ng nababasag na pag-asa. At pagkatapos, ang pinakamasakit sa lahat, ang isa sa kanila ay sinipa ang aking kaldero. Ang kaldero ng sinigang, ang simbolo ng aking pagbangon. Bumagsak ito sa semento. Ang mainit na sabaw ay kumalat sa maruming sahig. Dala ang mga piraso ng baboy, labanos, at kangkong. Ang amoy ng sampalok at pag-asa ay biglang napalitan ng amoy ng kabiguan. Ang usok na pumailan lang mula sa natapong sabaw ay tila huling hininga ng aking munting pangarap. Tumayo ako roon, hindi makagalaw, habang ang tatlo ay naglalakad palayo na tila walang nangyari. Ang tawa ni Aling Puring ay isang lason na naiwan sa hangin. Nakaluhod ako sa gitna ng lahat ng nawala sa akin muli. Ang bawat piraso ng baboy at gulay na nakakalat sa sahig ay isang pangarap na dinurog. Hindi na ako umiyak. Wala nang luhang natitira. Tanging ang malamig at matigas na pakiramdam ng isang taong alam na siya ay hinahabol at hindi siya titigilan ng kanyang mga kaaway hanggat hindi siya tuluyang nawawasak. Nakaluhod ako sa maruming sahig, napapaligiran ng mga piraso ng aking nawasak na panimula. Ang amoy ng natapong sinigang ay nanunuot sa aking ilong, isang mabigat na paalala ng aking kabiguan. Ang mga suki ko, na kanina'y puno ng buhay, ay ngayon nakatayo sa di kalayuan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng awa at takot. Walang gustong lumapit, walang gustong madamay. Sa isang iglap, muli akong nag-iisa. Hayaan mo na yan, Elisa. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Si Aling Nena. Lumabas siya mula sa kanyang karinderya. May dalang walis at dustpan. Hindi siya nagsalita ng marami. Lumuhod siya sa tabi ko at nagsimulang maglinis. Ang simpleng kilos na yon, ang tahimik na pakikiramay na yon, ay mas malakas pa sa kahit anong salita ng paggalo. Tinulungan ko siya habang pinupulot namin ang mga basag na mangkok at mga piraso ng pagkain. Ang bawat galaw ay isang pag-amin sa pagkatalo. Hindi ka nila titigilan, sabi ni Aling Nena habang nagwawalis. Ang mga taong tulad nila, kapag natapakan mo ang kanilang anino, susunugin nila ang buong mundo para lang hindi ka makakita ng liwanag. Alam kong tama siya. Hindi ito ang katapusan. Ito ay isang babala. Pagkatapos naming maglinis, umupo ako sa isang bangkito sa loob ng kanyang kusina. Ang aking isip ay blanko. Ang determinasyon na naramdaman ko ilang araw lang ang nakalipas ay tila isang malayong alaala. Paano ako lalaban kung kahit ang maliit na sulok na ito ay hindi ko kayang protektahan? May naghahanap sa'yo. Pumasok si Mateo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Siguro ay may nakapagsabi sa kanya ng nangyari. Tiningnan niya ang mga basag na gamit na nakatambak sa isang sulok. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Tumango lang ako. Walang lakas na magsalita. May dala akong hindi ko alam kung mabuti o masamang balita. Sabi niya, umupo sa tapat ko. Isang linggo ko nang pinag-aaralan ang kopya ng testamento ng asawa mo, yung ginamit ng biyenan mo sa korte. Hindi ako umimik. Ang testamentong yon ang isa sa mga unang pako na ipinukpok sa aking kabaong. Sinasabi doon na kung sakaling ako ay mapatunayang incapable, ang lahat ng pamamahala ay mapupunta kay Tia Consolacion. Isang klausulang tila isinulat para mismo sa sitwasyong ito. May mali, Elisa. Pagpapatuloy ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay matalim. Kilala ko ang abogado na gumawa niyan, si Attorney De Guzman. Isa siyang matandang abogado
na metikuloso. Pero ang dokumentong ito, may mga bahagi na tila minadali. May mga terminolohiyang hindi niya karaniwang ginagamit. Para bang may nagdagdag. Bigla akong napaangat ng tingin. Ano ang ibig mong sabihin? May hinala ako na ang testamentong hawak natin ay hindi ang orihinal. O kung ito man, maaring may binago rito. Pero paano natin mapapatunayan? Biglang may pumasok sa aking isipan. Isang alaala, isang gabi, ilang buwan bago mamatay si Ricardo sa isang biglaang atake sa puso. Nakaupo kami sa kanyang study. May hawak siyang isang makapal na brown envelope. Ano yan, mahal? Tanong ko. Ngumiti siya. Ang ating kinabukasan, ang final will ko. I want to make sure you and Hiraya are protected, no matter what happens. Naalala ko ang sinabi niya. Itinago ko ang isang kopya sa isang lugar na hindi nila may isip. Isang lugar na alam lang nating dalawa. Noon, hindi ko pinansin ang sinabi niya. Isang biro, isang paglalambing. Ngunit ngayon, Mateo, sabi ko, ang boses ko ay biglang nagkaroon ng buhay. May isa pang kopya, ang sabi ni Ricardo, itinago niya ito sa isang lugar na alam lang naming dalawa. At nasaan ang lugar na yon? Nagsimula akong mag-isip. Ang aming mga paboritong lugar, ang aming mga sikreto, ang mga lumang kahon sa bodega. Masyadong halata. Ang safe deposit box sa bangko? Iyon ang unang tiningnan ni Tia Consolacion. At bigla, naalala ko. Isang lumang libro. Ang paborito naming libro ng mga tula na lagi naming binabasa noong nagsisimula pa lang kami. Mga tula ng pag-ibig at desperasyon. Palagi niyang sinasabi na ang aming kwento ay nakasulat sa pagitan ng mga pahina niyon. Ang librong yon, pagkatapos niyang mamatay, ay itinago ko. Inilagay ko ito sa isang kahon, kasama ng iba pa niyang mga personal na gamit. At ang kahon na yon, nasa mansyon, sabi ko. At ang pag-asa sa aking boses ay agad na namatay. Nasa loob ng mansyon, sa lumang study ni Ricardo, imposibleng makuha. Walang imposible, sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang ideya. Kailangan lang nating maging mas matalino kaysa sa kanila. Kailangan nating makapasok sa loob ng mansyon nang hindi nila nalalaman. Ang ideya ay tila kabaliwan, isang pagnanakaw sa sarili kong bahay. Ngunit habang tinitingnan ko ang determinasyon sa mukha ni Mateo at habang inaalala ko ang mga salita ni Ricardo, alam kong kailangan kong subukan. Ang testamentong yon, maaaring yon ang susi. Ang susi na hindi lang magpapalaya kay Hiraya, kundi magbibigay din ng hustisya sa alaala ng aking asawa. Ang laban ay hindi na lang para sa aking kinabukasan, kundi para na rin sa paglilinis ng aming nakaraan. Ang sumunod na mga araw ay ginugol namin ni Mateo sa pagbabalangkas ng isang plano. Ang ideya na pumasok sa mansyon ay tila isang eksena mula sa isang pelikula, ngunit ang aming desperasyon ay mas malakas kaysa sa aming takot. Ang bawat detalye ay kailangang maging perpekto. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang pinakamahalagang bagay ay ang tiyempo, sabi ni Mateo habang nakaupo kami sa kanyang opisina. Isang layout ng mansyon na iginuhit ko mula sa memorya ang nasa aming harapan. Kailangan nating malaman kung kailan wala si Tia Consolacion sa bahay at kailangan natin ng isang taong makakatulong sa atin mula sa loob. Imposible, sabi ko. Isang buntong hininga ang kumawala. Lahat ng mga katulong doon ay takot sa kanya o bayad para maging tapat sa kanya. Lahat ba? Tanong ni Mateo. Ang kanyang tingin ay mapanuri. Wala ka bang naging malapit kahit isa man lang sa kanila? Naisip ko ang mga mukha nila. Ang hardinero, ang kusinera, ang mga labandera. Lahat sila ay yumuyuko kapag dumadaan ako. Isang paggalang na dulot ng takot, hindi ng pagmamahal, ngunit may isa.
Si Nestor, ang matandang driver ng pamilya. Siya ang nagturo sa akin magmaneho noong bago pa lang ako sa pamilya Montemar. Siya ang laging may dalang candy para kay Hiraya. Ngunit siya rin, tulad ng iba, ay nanahimik. Mayroon, si Mang Nestor, sabi ko nang may pag-aalinlangan. Pero hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan namin siya. Iyon ang kailangan nating alamin, sabi ni Mateo. Samantala, kailangan kong bumangon muli. Ang pag-atake sa aking munting negosyo ay isang malaking dagok, hindi lang sa emosyonal, kundi pati na rin sa pinansyal. Ang perang iniipon ko ay halos naubos sa pagbili ng mga bagong gamit. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng aking bagong, mas maliit na kaldero, isang pamilyar na anino ang tumigil sa aking harapan. Si Kuya Domeng, ang construction worker na unang tumayo para sa akin. Kasama niya ang ilan pa sa mga dati kong suki. Pasensya na, Aling Elisa, kung hindi kami nakalapit noon, sabi niya. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya. Natakot kami para sa aming mga pamilya. Naiintindihan ko po, sagot ko. Isang maliit na ngiti ang ibinigay ko sa kanila. Pero hindi tama yung ginawa nila sa'yo, sabi ng isa pa. Kaya heto, nag-ambag-ambag kami. Hindi malaki, pero sana makatulong para makapagsimula ka ulit. Inabot nila sa akin ang isang sobre. Nanginginig ang mga kamay kong tinanggap ito. Sa loob, may ilang pirasong papel na pera. Ang kanilang pinaghirapang kita, ibinabahagi sa akin. Ang kabaitan ng mga estrangherong ito, ang kanilang simpleng pagmamalasakit, ay isang bagay na hindi ko kailanman naranasan sa aking dating mundo ng karangyaan. Ang aking mga mata ay namasa. Salamat. Maraming salamat. Iyon lang ang nasabi ko. Ang kanilang tulong, kasama ang aking sariling determinasyon, ang nagbigay daan sa akin upang muling itayo ang aking munting negosyo. Ngunit ngayon, mas maingat na ako. Ang bawat araw ay isang pagpapatunay na hindi ako susuko. Ang bawat mangkok ng sinigang ay isang deklarasyon ng aking paglaban. Ang aking munting karinderya ay hindi na lamang isang negosyo. Ito ay naging simbolo ng aking katatagan. Habang ako ay abala sa muling pagbangon, si Mateo naman ay gumagawa ng sarili niyang mga hakbang. Isang gabi, pinuntahan niya ako. Nakausap ko na si Mang Nestor. Sabi niya, ang boses ay mahina. Sa simula ay ayaw niyang makialam. Takot siya. Ngunit nang ipakita ko sa kanya ang sulat ni Hiraya, nagbago ang lahat. Ayon kay Mateo, si Mang Nestor ay may malaking utang na loob sa yumaong si Ricardo na siyang nagpagamot sa kanyang asawa. Ang makita ang sulat kamay ng apo ng kanyang dating amo na humihingi ng tulong ang bumasag sa kanyang takot. Pumayag siyang tumulong. At may isa pa, dagdag ni Mateo. Nalaman ni Mang Nestor na sa Biyernes ng gabi, may isang malaking charity ball na dadaluhan si Tia Consolacion. Isa ito sa mga pinakamalaking social event ng taon. Siguradong hanggang hating gabi siya doon. Iyon na ang pagkakataon natin. Biyernes, 2 araw mula ngayon, biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Ito na. Ang plano ay simple, ngunit delikado. Gagamitin ni Mang Nestor ang kanyang susi para buksan ang pinto sa likod ng kusina. Ako lang ang papasok. Si Mateo ay maghihintay sa labas, sa isang lugar na hindi kapansin-pansin, handa sa anumang mangyari. Mayroon akong 10 minuto. 10 minuto para hanapin ang isang libro sa isang silid na puno ng libu-libong libro. 10 minuto para bawiin ang susi sa aming kalayaan. Bumalik ako sa aking maliit na kwarto. Ang isip ay puno ng mga paano kung mahuli kami? Paano kung wala doon ang libro? Paano kung isa itong patibong? Humiga ako sa aking kama, ngunit ang pagod ay hindi makatalo sa kaba. Ipinikit ko ang aking mga mata at inalala ang mukha ni Hiraya, ang kanyang yakap, ang kanyang tiwala.
Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Elisa Montemar na kilala ng mundo. Ang kanyang mga kamay ay may kalyo. Ang kanyang mukha ay may mga linya ng pag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata ay may apoy na hindi pa kailanman nag-alab ng ganoon kalakas. Hindi na ako natatakot. Handa na ako para sa laban. Ang gabi ng Biyernes ay bumalot sa syudad na may kakaibang bigat. Ang hangin ay malagkit at halos hindi gumagalaw. Bawat tunog sa paligid, ang ugong ng mga sasakyan, ang malayong tahol ng aso, ay tila mas malakas, mas matalas. Ang aking puso ay tumitibok sa ritmo ng isang orasan na nagbibilang pababa. Nakatayo ako sa isang madilim na eskinita sa likod ng mansyon, nakasuot ng itim na damit at sapatos na guma para walang ingay. Ang mansyon, ang dati kong tahanan, ay ngayon isang malaking halimaw na natutulog. Ang mga bintana nito ay mga matang nakamasid. Si Mateo ay nasa kabilang kalsada. Sa loob ng kanyang kotse, isang anino sa gitna ng iba pang anino. Sakto 9:00, isang maliit na ilaw ang kumislap. Mula sa pinto ng kusina, ang senyas mula kay Mang Nestor. Huminga ako ng malalim, pinapakalma ang aking sarili. Para kay Hiraya. Mabilis at tahimik akong tumawid sa hardin, ang bawat yabag ay maingat. Ang pamilyar na amoy ng mga bulaklak ng Dama de Noche ay tila isang multo mula sa nakaraan. Bumukas ng bahagya ang pinto. Si Mang Nestor, ang kanyang muka ay kulubot sa pag-aalala, ang sumalubong sa akin. "Mag-ingat ka, iha," bulong niya. Nasa sala ang 2 bagong gwardiya, nanonood ng TV. Ang ibang katulong ay sa kanilang mga kwarto na. Diretso ka sa study. 10 minuto. Tumango ako. Isang tahimik na pasasalamat ang ipinahiwatig ng aking mga mata. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto. At ako ay nag-iisa na sa loob ng teritoryo ng kaaway. Ang bawat hakbang sa loob ng sarili kong bahay ay isang dayuhang karanasan. Ang sahig na dati kong tinatapakan ng may awtoridad ay ngayon isang mapanganib na landas. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng mga hindi nakikitang panganib. Naririnig ko ang mahinang tunog ng telebisyon mula sa sala. Dahan-dahan na parang isang pusa, naglakad ako papunta sa study ni Ricardo. Pagbukas ko ng pinto ng study, isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa akin. Ang amoy ng mga lumang libro at pinakintab na kahoy. Ang puso ko ay biglang kumirot. Napakaraming alaala sa silid na ito, ngunit wala akong panahon para doon. Ang aking mga mata ay mabilis na gumala sa mga bookshelf na umaabot mula sa sahig hanggang kisame. Libo-libong libro. Paano ko mahahanap ang isa? Isang lugar na alam lang nating 2. Sinimulan kong hanapin ang poetry section. Ang mga pangalan ng mga makata ay tila lumalangoy sa aking paningin. Neruda, Rilke, Whitman. At pagkatapos, nakita ko ito. Isang luma at manipis na libro na may kulay alak na pabalat. Mga tula ng pag-ibig at desperasyon. Nanginginig ang mga kamay kong kinuha ito mula sa estante. Dahan-dahan kong binuklat ang mga pahina. Ang bawat isa ay marupok na sa katagalan. Ang mga tula ay pamilyar. Ang mga salita ay parang mga lumang kaibigan. At pagdating ko sa gitna, sa paborito naming tula tungkol sa pag-asa, naramdaman ko ito. Isang bagay na mas makapal. Nakatago sa pagitan ng mga pahina ay isang flat lay. Legal size na brown envelope. Ang puso ko ay lumundag. Ito na yon. Ngunit habang akma kong isusuksok ang sobre sa ilalim ng aking damit, isang tunog ang nagpatigil sa akin. Isang tunog ng pag-ubo. Mula sa labas ng pinto, nanigas ako. Ang aking paghinga ay huminto. Narinig ko ang mga yabag na papalapit. Ang mga gwardiya. Siguro ay narinig nila ang pagbukas ko ng pinto. Ang aking isip ay mabilis na naghahanap ng matataguan.
Sa ilalim ng malaking mesa ni Ricardo, mabilis at tahimik akong gumapang papasok, ilang segundo lang bago bumukas ang pinto. Wala namang tao dito, pare, sabi ng isang boses. Guni-guni mo lang yun. Parang may narinig talaga ako, sabi ng isa pa. Nakita ko ang kanilang mga bota na huminto sa gitna ng silid. Ang sinag ng kanilang flashlight ay gumagala, humahaplos, sa mga libro, sa mga upuan, sa sahig. Pinigil ko ang aking paghinga, bawat kalamnan sa aking katawan ay naninigas. Ang sobre ay idiniin ko sa aking dibdib na parang isang kalasag. Ang sinag ng flashlight ay dumaan sa ibabaw ng mesa, ilang pulgada lang mula sa aking pinagtataguan. Ang puso ko ay dumadagundong sa aking mga tainga. Sigurado akong maririnig nila ito. Tingnan mo. Wala. Tara na, bumalik na tayo sa panunood. Malapit nang mag-tres ang pusta ko, sabi ng unang boses. Narinig ko silang tumawa ng mahina at pagkatapos, ang mga yabag na papalayo, ang pagsara ng pinto. At muli, katahimikan. Nanatili ako sa ilalim ng mesa ng ilang minuto pa. Pinapakalma ang aking sarili. Nang sigurado na akong ligtas, dahan-dahan akong gumapang palabas. Ang aking mga tuhod ay nanginginig. Hawak ng mahigpit ang sobre. Lumabas ako ng study at mabilis na tinahak ang daan, pabalik sa kusina. Bawat segundo ay parang isang oras. Nang makarating ako sa pinto ng kusina, isang kamay ang biglang humawak sa aking braso. Napasinghap ako sa gulat at takot. Ngunit ito ay si Mang Nestor lang. Dali iha, bulong niya. Itinulak ako palabas. Umalis ka na. Tumakbo ako. Tumakbo ako nang hindi lumilingon. Tumawid ako sa kalsada at sumakay sa kotse ni Mateo. Bago pa man ako makapagsalita, pinaandar na niya ang makina at mabilis kaming umalis. Nakuha mo? Tanong ni niya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan. Ngunit ang boses ay puno ng tensyon. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong inilabas ang sobre mula sa ilalim ng aking damit. Inabot ko ito sa kanya. Kinuha niya ito at sa liwanag mula sa dashboard ng kotse, binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang isang set ng mga dokumento, maayos na nakatupi. Ang testamento, ang tunay na testamento. Binasa niya ng mabilis ang unang pahina. Pagkatapos ay huminto siya at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha at tagumpay. Eliza, sabi niya, at ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. This is it. Ito ang magpapalaya sa'yo. Ang courtroom ay malamig at tahimik, isang lugar kung saan ang bawat salita ay may bigat at ang bawat sulyap ay may kahulugan. Nakaupo ako sa tabi ni Mateo. Ang aking mga kamay ay magkadikit sa aking kandungan upang pigilan ang panginginig. Sa kabilang panig ng silid, naroon si Tia Consolacion, nakasuot ng itim na damit na tila isang nagluluksa. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagiging biktima. Sa tabi niya ay si Lorenzo Velasco, ang ahas na nagkukubli, nakaupo, bilang isang family friend na nagbibigay suporta. Ang unang bahagi ng pagdinig ay isang pagpapahirap. Ang abogado ni Tia Consolacion, isang matalim at walang awang lalaki, ay ipininta ako bilang isang pabayang ina, isang babaeng nasira ang isip dahil sa ambisyon at kalungkutan. Ginamit nila ang aking galit noong gabing dumating ang DSWD. Ginamit nila ang aking pagkawala. Ginamit nila ang aking kahirapan ngayon bilang patunay na hindi ko kayang buhayin ang aking anak. Ang kliyente ko, sabi ng abogado, itinuturo si Tia, ay ginawa lamang ang nararapat gawin ng isang mapagmahal na lola. Iniligtas niya ang kanyang apo mula sa isang mapanganib na sitwasyon. Pakiramdam ko ay lumiliit ako sa aking upuan. Ang bawat kasinungalingan ay isang sampal. Ang bawat pagbaluktot sa katotohanan ay isang saksak. Pagkatapos,
Tumayo si Mateo, kalmado, metodikal. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay may bigat ng katotohanan. Your Honor, nagsimula siya. Nais naming ipresenta ang isang bagong ebidensya na magpapatunay na ang buong kasong ito ay hindi tungkol sa pag-aalala, kundi tungkol sa kasakiman. Ipinakita niya ang dalawang testamento, ang peke at ang tunay. Idinetalya niya ang mga pagkakaiba, ang mga kaduda-dudang klausula sa pekeng dokumento. Ipinatawag niya bilang saksi si Attorney De Guzman, ang orihinal na abogado ni Ricardo, na nagpatotoo na ang testamentong iniharap ni Tia ay hindi ang huling bersyon na kanyang ginawa. Nakita ko ang unang kislap ng pagkabahala sa mga mata ni Tia Consolacion. Ito ay paninira lamang, sigaw ng kanyang abogado. Kung gayon, sabi ni Mateo, lumingon siya kay Lorenzo Velasco. Maari po bang ipaliwanag ni Ginoong Velasco, isang kilalang katunggali sa negosyo ng mga Montemar, kung bakit mayroong mga record ng tawag sa telepono at mga bank transfer sa pagitan niya at ni Ginang Consolacion sa mga linggo bago isinampa ang kasong ito? Ang kulay sa mukha ni Velasco ay biglang nawala. Si Tia Consolacion ay napahawak ng mahigpit sa braso ng kanyang upuan. Ang kanilang pagkagulat ay isang pag-amin. Ngunit alam ni Mateo na hindi pa yun sapat. Ang pinakamalakas na sandata ay kailangan pang ilabas. Your Honor, nais naming tawagin ang aming huling saksi, sabi ni Mateo, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hiraya Montemar. Isang bulungan ang kumalat sa courtroom. Si Tia Consolacion ay napatingin kay Mateo na may purong kamandag sa kanyang mga mata. Sinubukan ng kanyang abogado na tumutol, ngunit pinayagan ito ng hukom. Pumasok si Hiraya, kasama ang isang social worker. Ang aking munting anghel, nakasuot ng simpleng puting bestida. Ang kanyang mga mata ay hinanap ako at binigyan ko siya ng isang maliit na ngiti. Isang pangako na lahat ay magiging maayos. Umupo siya sa witness stand. Ang kanyang mga paa ay hindi pa abot sa sahig. Ang kanyang kaliitan ay isang malaking kaibahan sa bigat ng sitwasyon. Nagsimula si Mateo ng malumanay. Tinatanong siya tungkol sa kanyang mga paboritong laro, sa kanyang mga kaibigan. Unti-unti, nawala ang kaba sa mukha ng aking anak. Hiraya, sabi ni Mateo, maari mo bang sabihin sa amin ang totoo? Noong wala ang mama mo, lagi ka bang pinapakain ni Lola Consoling? Yumuko si Hiraya. Ang buong silid ay naghihintay sa kanyang sagot. Hindi po palagi, sabi niya sa isang boses na halos pabulong. Minsan po, sinasabi niya na parusa daw po sa akin kasi masama ang ugali ko. Minsan po, tinapay lang po ang kinakain ko buong araw. Isang kolektibong singhap ang narinig sa courtroom. Napapikit ako. Ang sakit ng kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. At ano pa ang sinasabi sa iyo ng lola mo tungkol sa mama mo? Sabi po niya, masama daw po si mama, na iniwan daw po niya ako. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Pero hindi po totoo yun, mahal po ako ni mama. Ang abogado ni Tia ay tumayo. Objection, Your Honor, the child is being led. Sustained, sabi ng hukom, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Isa na lang pong tanong, Hiraya, sabi ni Mateo. Lumapit siya at ipinakita ang kopya ng pahina mula sa diary. Maari mo bang sabihin sa korte kung ano ito? Diary ko po, sagot niya. Isinulat ko po yung narinig ko. At ano ang narinig mo? Tumingin si Hiraya ng diretso kay Tia Consolacion at sa unang pagkakataon, wala nang takot sa kanyang mga mata, tanging ang simpleng katotohanan ng isang bata. Narinig ko po si Lola. Sabi po niya, ibebenta niya ang kumpanya ni Daddy kay Mr. Velasco kapag nakuha na niya ako. Katahimikan. Isang katahimikang mas mabigat pa sa kahit anong sigaw. Ang boses ng isang anghel ang siyang naghatid ng huling dagok.
Ang lahat ng kulay ay nawala. Sa mukha ni Tia Konsolasyon, ang kanyang maskara ay nabasag. Ang babaeng nasa likod nito ay hindi isang nag-aalalang lola, kundi isang sakim at desperadong mga agaw. Sinungaling, sinungaling na bata. Sigaw niya, tumatayo, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang pagwawala ay ang huling pako sa kanyang sariling kabaong. Ang hatol ng hukom ay mabilis at tiyak. Ang petisyon para sa permanent custody ay ibinasura. Ang buong kustodiya ay ibinalik sa akin. At isang investigasyon para sa mga kasong perjury, fraud, at child abuse ay iniutos laban kay Tia Konsolasyon at Lorenzo Velasco. Nang ipahayag ang desisyon, hindi ako makagalaw. Tumingin ako kay Mateo na ngumiti sa akin. Isang nangiting nagsasabing, tapos na. Pagkatapos, tumingin ako sa aking anak. Tumakbo si Hiraya mula sa witness stand, nilampasan ang lahat at dumiretso sa aking mga braso. Niyakap ko siya ng mahigpit, isinubsob ang aking mukha sa kanyang buhok at sa wakas, hinayaan ang aking mga luha na bumuhos. Ngunit hindi na ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng pasasalamat, ng tagumpay, at ng isang pag-ibig na sinubok ng apoy at napatunayang hindi masisira. Habang papalabas kami ng korte, si Hiraya ay mahigpit na nakahawak sa aking kamay. Ang sikat ng araw sa labas ay tila mas maliwanag. Ang hangin ay tila mas sariwa. Ang bigat na matagal kong pinasan sa aking mga balikat ay biglang naglaho. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakahinga ako ng maluwag. Ang bawat paghinga ay isang pagpapasalamat. Sinalubong kami ng mga reporter. Ang kanilang mga kamera ay kumikislap na parang mga alitaptap. Ngunit hindi ako nagtago. Hinarap ko sila. Hindi bilang ang Elisa Montemar na CEO, kundi bilang isang ina na ipinaglaban ng kanyang anak. Ang hustisya ay naibigay na. Sabi ko sa kanila, ang boses ko ay matatag. Ngayon, kung inyong mamarapatin, nais na naming magsimulang muli ng aking anak. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na kotse ang huminto sa aming harapan. Si Mang Nestor, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tuwa. Pinagbuksan niya kami ng pinto. Ito na marahil ang huli niyang serbisyo bilang driver ng mga Montemar, ngunit ito ang pinakamahalaga sa lahat. Habang paalis kami, nakita ko sa huling pagkakataon si Tia Konsolasyon na inilalabas mula sa ibang pinto ng korte. Ang kanyang mukha ay nababalot ng pagkatalo at kahihiyan. Hindi ako nakaramdam ng galit. Hindi rin ng saya. Tanging isang malawak na kapayapaan. Sa loob ng kotse, isang tawag ang pumasok sa aking telepono. Isang luma kong business partner. Eliza, nabalitaan ko ang nangyari. Congratulations! Napatunayan mo ang iyong pangalan. Ang board ay nag-aalok sa'yo na bumalik. Ikaw pa rin ang CEO. Mas malaking sahod, mas malaking kapangyarihan. What do you say? Napatingin ako kay Hiraya na nakasandal sa aking balikat. Ang kanyang mga mata ay pagod ngunit masaya. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Naalala ko ang amoy ng sinigang sa umaga. Ang ngiti ng aking mga suki, ang pakiramdam ng perang pinaghihirapan mula sa sarili kong mga kamay. Salamat sa alok, sagot ko sa telepono. Ang boses ko ay kalmado at sigurado. Pero meron na akong sariling imperyo na kailangang alagaan. Ibinaba ko ang tawag. Tumingin sa akin si Hiraya. Mama, uuwi na po ba tayo sa malaking bahay? Ngumiti ako at umiling. Hindi anak. Gagawa tayo ng sarili nating tahanan. At iyon nga ang ginawa namin. Hindi ko na hinabol ang Montemar Holdings. Hinayaan kong pangasiwaan ito ng korte. Ibinenta ko ang lahat ng karapatan ko at ginamit ang pera para sa isang bagay na mas mahalaga. Lumipas ang ilang buwan. Sa isang abalang kalye na hindi kalayuan sa dati kong karinderya, isang bagong restaurant ang nagbukas. Ang pangalan sa karatula na isinulat sa magandang script ay Sinigang ni Hiraya. Hindi ito malaki, hindi ito magarbo.
Ngunit ito ay malinis, maliwanag, at laging puno ng amoy ng pagkaing niluto ng may pagmamahal. Ako ang punong kusinera, ang cashier, ang tagalinis. Si Mang Jun, si Kuya Domeng, at ang iba ko pang mga suki ay nandoon sa unang araw. At sa bawat araw pagkatapos noon, si Aling Nena na nagretiro na ay madalas dumalaw para tumikim ng aking bagong recipe. Si Mateo ay nagiging regular na customer tuwing tanghalian, hindi bilang abogado, kundi bilang isang kaibigan. Bumili ako ng isang maliit na bahay. Hindi ito isang mansyon, ngunit ito ay may maliit na hardin kung saan kami nagtatanim ni Hiraya ng mga kamatis at kangkong. Ang mga dingding ay pininturahan namin ng kulay dilaw, ang kulay ng sikat ng araw. Ang bawat sulok ay puno ng kanyang mga drawing at ng aming tawanan. Isang gabi, habang tinutulungan ko si Hiraya sa kanyang takdang aralin sa aming maliit na mesa sa kusina, ang amoy ng niluluto kong adobo ay pumupuno sa hangin. Bigla siyang huminto sa pagsusulat. "Mama," sabi niya, tumitingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay seryoso. "Bakit, anak? Masaya po ba tayo dito?" tanong niya. Lumuhod ako sa tabi niya. Hinawakan ang kanyang mga kamay. Tumingin ako sa paligid ng aming munting kusina. Ang mga kalderong nakasabit, ang mga plato sa lagayan, ang bintanang tanaw ang aming munting hardin. "Anak," sabi ko, isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito ang pinakamasayang naging ako sa buong buhay ko. Ngumiti siya pabalik, isang ngangiting abot tenga. Pagkatapos ay niyakap niya ako ng mahigpit. "I love you, Mama." Niyakap ko siya pabalik, isinubsob ang aking muka sa kanyang balikat at nilanghap ang amoy ng pagiging isang ina. Sa sandaling iyon, alam kong natagpuan ko na ang lahat ng nawala sa akin at higit pa. Ang tagumpay ay hindi pala nasusukat sa taas ng mga gusaling na itayo mo, kundi sa lalim ng mga ugat na itinanim mo sa isang lugar na matatawag mong tahanan. Ang aking mga kamay na dati nagpapatakbo ng isang korporasyon ay ngayon naghahanda ng pagkain para sa aking anak. Ang aking isip na dati puno ng mga numero at market trends ay ngayon puno ng mga recipe at mga kwento bago matulog. Ang aking puso na dati nababalot ng yelo ng ambisyon ay ngayon puno ng init ng isang simpleng pagmamahal. Sa dingding ng aming sala, sa pinakaprominenteng lugar, nakasabit ang isang naka-frame na drawing, isang bahay na hindi pantay ang guhit, 2 stick figure na magkahawak ang kamay, at isang malaking araw na nakangiti. Ang gusot-gusot na papel na minsan nang nalunod sa ulan ay ngayon isang obra maestra. Ito ang aming unang blueprint, ang plano ng aming bagong buhay. Hindi ko na kailangan ng isang kaharian. Dahil dito sa aming munting tahanan, kasama ang aking munting prinsesa, ako ay higit pa sa isang reyna. Ako ay isang ina. At iyon, higit sa lahat, ay sapat na. 1 taon na ang lumipas. Ang sikat ng araw sa hapon ay ginintuan, humahalik sa mga dahon ng kamatis at sa mga namumulaklak na talbos ng kamote sa aming munting hardin. Nakaupo ako sa isang upuang yantok, may hawak na isang tasa ng mainit na tsaa, habang pinapanood si Hiraya na masaysayang dinidiligan ang mga halaman. Ang kanyang buhok ay mahaba na, nakatali sa isang tirintas na sumasayaw sa bawat galaw niya. Ang kanyang tawa ay ang musika sa aming tahanan. Ang sinigang ni Hiraya ay hindi na lang isang restaurant. Naging isang institusyon na ito sa aming komunidad. Mayroon na kaming 2 full-time na katulong sa kusina at si Mang Nestor na masaya nang nagretiro, ang aming naging official taster. Ang tagumpay nito ay hindi nakakasilaw, kundi nakakabusog. Hindi lang ng tiyan, kundi pati na rin ng kaluluwa. Isang kartero ang huminto sa aming maliit na tarangkahan. May iniabot siyang isang sulat. Hindi ito bill, hindi rin advertisement. Ang selyo ay mula sa City Jail.
Agad kong nalaman kung kanino ito galing. Nag-alinlangan akong buksan ito. Sa loob ng 1 taon, wala akong narinig mula sa kanya. Si Tia Consolacion ay napatunayang nagkasala kasama si Lorenzo Velasco sa maraming kaso. Ang kanilang mga pangalan ay naging isang babala sa mundo ng negosyo. Sa huli, binuksan ko ang liham. Ang sulat kamay sa loob ay nanginginig, malayo sa dati nitong perpektong kurbada. Ang mensahe ay hindi mahaba. Hindi ito humihingi ng tulong. Hindi ito nanunumbat. Binubuo lamang ito ng 2 salita. Patawad, Elisa. Tiniklop kong muli ang papel. Hindi ako nakaramdam ng galit. Hindi rin ng kompletong pagpapatawad. Siguro may mga sugat na hindi na tuluyang naghihilom. Ngunit natutunan kong mabuhay nang hindi na ito kinakalkal. Ang mahalaga ay ang peklat. Isang paalala ng laban na aking napagtagumpayan. Itinabi ko ang sulat sa isang kahon at kasama nito ang huling bigat ng nakaraan. Malaya na ako. Maya-maya, isang pamilyar na kotse ang pumarada sa tapat. Bumaba si Mateo, hindi na nakasuot ng barong o business suit, kundi isang simpleng polo shirt at maong. May dala siyang isang bayong ng mangga. Paborito ni Hiraya, sabi niya. Isang nangiti ang nasa kanyang mga labi. Tito Mateo! Sigaw ni Hiraya. Tumatakbo para salubungin siya. Umupo si Mateo sa tabi ko. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga simpleng bagay. Ang init ng panahon, ang bagong pelikula, ang balitang si Aling Nena ay nanalo sa bingo. Ang aming pagkakaibigan ay nanatiling dalisay. Isang pundasyon ng respeto at pasasalamat. Siya ang naging isang matatag na bato noong ang aking mundo ay isang malakas na agos. Masaya ka dito, Elisa, sabi niya. Hindi bilang isang tanong, kundi isang pahayag. Sobra, sagot ko. Ang aking tingin ay nasa aking anak na ngayon ay masayang namimitas ng bulaklak ng gumamela. Lumapit si Hiraya sa amin. May hawak na isang mapulang bulaklak. Maingat niya itong inilagay sa likod ng aking tainga. Bagay sa'yo, Mama. Para kang reyna, sabi niya. Ngumiti ako. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Ang aking munting hardin, ang aking maliit na bahay, ang aking anak. Ito ang aking kaharian. Isang kahariang hindi itinayo sa semento at bakal, kundi sa lupa, sa pag-ibig, at sa pangalawang pagkakataon. Dito, sa gitna ng aming munting paraiso, sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw, natagpuan ko ang kapayapaan.